Magandang gabi, Benedict. Anong partikular na kaso ang inihanda ng DOJ sa mag-amang Duterte? Magandang gabi, June. Inciting to sedition, grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act. Ito nga mga tinitignan ng DOJ at NBI na posibleng isampa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Masusing pinag-aaralan ng Department of Justice ang mga ground kung maikukonsidera ba na paglabag sa Anti-Terrorism Act ang nasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang bantang binitiwan ni VP Sara na may kausap siyang assassin na papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya naman ay mapatay. Bukod dito, pinag-aaralan din ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-anyaya nito sa militar na tumulong sa pag-ayos sa umuning fractured government. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, sakaling makakuha sila ng sapat na ebidensya ay ihahanda na nila ang karampatang kaso laban sa mag-amang Duterte. We will do a complete case build-up and only when there is sufficient evidence will we file the necessary criminal case against anybody who violates the law, no matter what position you may have, no matter how high you are in the country, no matter what kind of influence that you wield. We will apply the full force of the law to everyone without any distinction. No one is above the law. Seryoso kung ituring ng DOJ ang usapin kung kaya't hindi lamang NBI ang kanilang inatasan sa pagtukoy sa umunoy suspect. Tinukoy na po natin ang isang task force sa NBI na tutugon dyan po sa bagay na yan. At this will be, I will reveal to you something very important, this will be a whole of government approach. Hindi po limitado yan sa NBI, hindi po limitado yan sa Department of Justice, hindi po limitado yan sa Philippine National Police. Samantala, ang National Bureau of Investigation ay tiniyak na magiging pata sila sa gagawing pag-iimbestiga. Actually, iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si VP Sara, sino ba yung nagte-threat sa kanya? Meron ba talaga siyang threat? Tutulungan din namin siya. Kasama po yan sa mandato namin. Imbestigahan ang any threat, assault on the person of the President, Vice President down hanggang sa Chief Justice. Amin yan. Including the media, primary jurisdiction ng NBI. Yun, umaasa nga ang NBI na tutuparin ni VP Sara yung nasabi nito na handa siyang humarap sa araw ng Biyernes dito nga sa NBI para naman sagutin yung naihaing sabina sa kanya. At yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Inilipat na ng kulungan si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy mula sa medical furlough nito sa Philippine Heart Center. Ito ay matapos katigan ng korte ang hiling ng prosekusyon na ilipat si Kibuloy sa Pasig City Jail mula sa PNP Custodial Center. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Anong oras inilabas sa Philippine Heart Center si Kibuloy at nakarating na ba ito sa Pasig City Jail? In June, alas 4:30 nga nang inilabas si KOJC leader Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center kanina at agad na itong dinala patungo sa Pasig City Jail. Pasado alas 5 nga naman ng hapon nang dumating si Kibuloy dito sa Pasig City Jail Male Dormitory. Inilipat na ng kulungan si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy mula sa medical furlough nito sa Philippine Heart Center. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, November 22 nang iutos ng Pasig Regional Trial Court na ilipat ang religious leader sa Pasig City Jail paglabas ng ospital ngayong araw, November 27. Sabi pa ni Brigadier General Fajardo, natapos na rin kasi ang medical assessment na isinagawa dito ng PNP General Hospital na siyang hinihintay ng korte upang magdesisyon kung dapat itong ilipat ng kulungan.
Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however the court ordered po the PNP to conduct a medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. Dagdag ng PNP, malaking ginhawa sa PNP na nawala si Kibuloy sa kanilang pangangalaga dahil maraming tauhan din ang naabala kapag ibinabiyahe ito. Kapag tayo po ay nag-escort sa kanya, papunta sa hospital, papunta po sa mga court appearances po nila, definitely po mga more or less mga 40 to 60 PNP personnel lagi ang kasama dyan sa convoy kapag kailangan po siyang i-transfer to and from the venues po. So definitely this will ease po the burden on the part of the HSS po in providing security escort every time he needs to go out of Camp Crame po. Sinabi naman ng Bureau of Jail Management and Technology o BJMP na matagal na silang nakahanda para kay Kibuloy. Walaan nila itong special treatment. Sa katunayan, ilalagay ito sa ordinaryong selda at makikipagsiksikan sa ibang persons deprived of liberty. Nasa 500% ang congestion rate ng Pasig City Jail kung saan ang isang selda na para lamang sa 5 tao ay umaabot ng hanggang 35 preso. John, naka-wheelchair nga nang inilabas si KOJC leader Apollo Kibuloy sa Philippine Heart Center kanina bago nga siya dalhin dito sa Pasig City Jail. At ayun nga, ayon sa PNP, ang kanyang detention sa kanilang custodial facility ay temporary lang to give way sa order ng court na mag-undergo ito sa medical assessment dahil na rin sa motion ng kanyang kampo na nagre-request sila na ma-house arrest or ma-hospital arrest na lang si Kibuloy. Ayan muna update, balik sa iyo, Jules. Maraming salamat, Jed Neresina, nag-uulat mula sa Pasig City.